Alam nyo, masarap kasama ang mga fans. At yung mga nanonood dito sa amin, kasi every time na nakikipagkita kami sa kanila, ganun pinag-uusapan talaga. Kaya na pa ulit-ulit eh. Pinag-uusapan si Kim Chu, si Alden, si Catherine, yung mga ganun. Uy, pero kagabi na-touch ako dun sa tawag, nung last Sunday sa tawag ni Tess Caparros na isang, alam mo naman na, nag-ano rin, may pinagdadaanan. So, sabi niya kagabi nung, parang nagkaka-anxiety siya. So, nung kinausap ko siya, sinasabi ko, pinag-uusapan namin ng Kim Pao, biglang nagliwanag, nag-lighten up siya. So, yung mga ganung bagay talaga, malaking bagay. Kaya nga, so wag niyong titigilan at tatantanan ang pag-iidolo sa dalawang ito hanggat nagbibigay sa inyo ng magandang good vibes. Go lang. Okay. At huwag na kayo maghanap pa ng iba pang mga kung ano man ang mga nega sa dalawang ito dahil lalo na kayo may... Basta wag kayo maapektuhan sa kung ano man ang makikita nyo at malalaman nyo. Deadma. Okay, pero segue na natin muna. Pinag-usapan na rin naman natin si Kim Chu. Yung trending din isang araw, yung kilikili ni Kim Chu. Dahil sobrang puti nga daw at ang kinis. Oo nga. Parang ka-fest mo daw. Ay! Sa kilikili. Sa'yo, parang... yung bat. Parang makinis din naman. Makinis din naman yung... Pero, hindi kita pwedeng laitin yun kasi birthday mo eh. Para ako kasi, baka ako magiging kontrabida, baka ako maging Maha Salvador. Wow. Diba? Kasi wala namang kontrabida sa pelikula ni Kim eh, tsaka ni Paolo. Alin? Sa pelikula nila, diba? May Love Will Make You Disappear. Doon lang sa Lin lang. Pero yun nga, bakit sa tingin mo, makinis? Eh kasi nga nagpapa-laser yan. Subukan mo magpa-laser. Laser sword. Hindi marami artista na na hindi masyado maingat sa sarili nila. Kita mo yung mga kilikili, ang dami ng excess. Kaya nga merong karapatan talaga si Kim na maglabas ng ganyan, di ba? Mga sleeveless, mag-bustier, mga ganyan kasi maputi ang kilikili. Ay, may something. May something. Ikaw. Ayoko mo. Ay, alam mo ba, tagal ko na parang wag na ayoko sabihin. Wala, game. Ayun. Si Kim naman talaga, maputi inside and out. Hindi lang mga parte ng kilikili o parte ng kilikili ng singit ni Kim ang maputi, pati na rin yung kalooban niya. Biriin mo para ikaw ay magbilang ng mga pangyayari sa buhay mo at hanggang ngayon ay wala ka pang narinig na kahit na anong nega sa kung ano man ang pinagdadaanan niya. Ibig sabihin, mabuti ang kalooban mo. Hindi katulad ng iba na minsan meron mga sinasabi sa Facebook. May mga post na ganyan na parang gustong awayin. Sino yan? Well... Ako wala akong mga pinopost na Ayoko mag-post. Defensive. Hindi talaga promise. Ayoko mag-post ng mga negative. Ba't defensive? Hindi, ayoko na. Sinasabi, yung iba. Oo nga, pero ako talaga personally, wala akong pinopost na kung ano mang nega. Kasi ayoko talaga ng gano'n. Diba? Saka siya mismo, sabi talaga niya, buti na lang talaga. Makinis, maputi ang kilikili. May kaya akong magagaganya. Siguro isa sa favorite part ng katawan ni Kim kay Paolo ay yung kilikili ni Paolo. Ay, kilikili ni Kim. Ang favorite naman ni Kim ay yung likod ni Paolo. Bakit yung likod? Palagi daw kinukunan sabi ni Carlos Miguel. Okay. Diba? Tari ni Kim talagang, naganyan na rin siya sa Bill-Is eh. Pero ako ni Ay de la Salva. Akong favorite ko kay Kim Chu talaga. Dati kasi yung pisngi niya. Gusto ko yung pisngi niya. Parang ang pula-pula nung una ko siyang nakilala. Sa isang event, sa isang press ko. Ang favorite ko naman kay Kim. Ayun. Yung kanyang shoulder. Yung kanyang leeg. Yung kanyang napakahabang binti. At yung kanyang figure. Kung ako babae, gusto ko ng figure ni Kim. Kasi kahit anong damit pwede kong isuot. Correct. Ako din. Yun actually, yun talaga ang goal ko. Maging kasing katawan ni Kim. Pakita sa camera. Pakita sa camera. Uy, malalam yung gaman. Oo, okay. Hindi talaga ang goal ko, yung ganong katawan. Pero syempre, pag ganun kasi ang katawan ko, mukha akong adik. Hindi naman. So, pag dati nagpapayat. Kasi pero Mario Rivera, favorite mo naman si Mario. Hindi dati nagpapayat ako, sabi sa akin, alam mo, hindi bagay sa'yo mapayat.
Hindi kasi Dondon. Mukha kang haggard. Kaya mula nung tinandaan ko talaga. Yung katawan kasi ni Dondon, athletic siya. Para siyang Alice Dixon. Oo. Nag-volleyball ka, di ba? Tapos? So, kahit pumayat siya, medyo malaki pa rin. Kasi malaki yung bone niya. Wow! Totoo naman, iba, mga Bina Morales, mga ganyan. Mga pero hindi nga ako Sharon Cuneta. Sa bagay yung legs ko talaga, kasi nga sa volleyball. Saka mahilig ako mag-run. Ikaw kasi yung katawan mo, katawang laging pawbogan. Katawang gutom lang. Palagi gutom palagi. Nagugutom na baka naman pwede magpalalaki. My God! It's 2:32 agad. Eto na, nako. Makailan naging viral sa social media ang isang nakakatuwang eksena kung saan tila inamoy ni Paulo Avellino ang kilikili ni Kim Chiu habang sila'y nasa entablado. Naturang video ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan ng mga netizens dahil sa nakakatuwang chemistry ng dalawa. Bookend si Kim Chiu sa isang event sa Taiwan kung saan kapansin-pansin ang kanyang presensya at karisma. Ang mga ganitong kaganap sa tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino na kilala rin sa tawag na Kim Pao at patuloy na kinikilig ang kanilang mga tagahanga. Isang video na kumalat sa ex-Twitter ang nagpapakita kay Kim Chiu kasama sina Darren Espanto, Roby Domingo at Belly Mariano habang sila ay nasa London. Si Kim ay nagpapakita ng isang dance move na nagtaas ng kanyang braso at nag-expose ng kilikili. Sa pagkakataong iyon, sinadya ni Darren na hawakan ang kilikili ni Kim bilang biro, na agad namang itinago ni Kim. Sa kabilang banda, hinawakan naman ni Roby ang daliri ni Kim at amoy-amoy, at ginawa din ganoon ni Darren ang sarili niyang daliri. Aniya, mabango daw. Maliit man itong eksena, nagpapatawa sa mga netizens. Nag-react si Darren nang muli niyang hinawakan ang kilikili ni Kim nang itaas niya ang braso. Ang mga netizen ay natuwa sa pagiging malikot o pilyo ni Darren sa kanyang bestie. Bukod sa pagiging nakakaaliw, lumulutang dito ang isa sa mga klasikong katangian ng showbiz, yung light, playful at natural na pagkaibigan na nakakahawa ng good vibes. Mapapansin ang ginhawa sa pagitan niya Kim, Darren, Roby at Belle. Hindi formal, kundi parang normal na biruan sa barkada. Nakakatuwa dahil napapakita ito ng tunay at relatable na pagkakaibigan. Sa gitna ng madalas na seryoso o scripted na content, kakaiba ang eksenang puno ng spontaneous humor. Isang paala na minsan, ang pinakasimple, pinaka-random na moment ang nagiging pinakamatindi ang epekto online. Bagaman nakakaaliw, importante ding tandaan na dapat may consent sa mga ganitong physical jokes. Lahat naman daw ay komportable sa nangyari. At malinaw ang pagiging laro lang nito, hindi malisyoso. Bottom line, tila isang munting vignette ngunit kumakatawan sa diwa ng friendly, light-hearted showbiz moments. Isang instant mood lifter. Simple lang, pero viral dahil natural at relatable. At sa dulo, mas ang tatawa kaysa mag-isip ng malalim. Ayon sa ulat mula sa Bantay TNT, may ilang dagdag na iminungkahi na makapagbigay linaw sa viral moment na ito. Nangyari ang insidente sa ilalim ng tulay sa London habang sila ay nasa isang dance moment. Isang parte marahil ng promotional activity para sa ASAP England concert. Hindi ito unang pagkakataon na biniruan ni Darren ang pagiging playful nilang magkakachika. Matatanda ang ginawa na rin niya ito sa ASAP stage sa Birmingham kasama si Paulo Avellino. Abante tiyan tunay na tabloidista, reaksyon ng netizens. Maraming komento mula sa netizens ang nagpupuri sa pagiging spontaneous at nakakatuwa ng kanilang dynamic. Ilan sa naging komento, open quote, dahil always pasimuno sa kilikili ni Bestie, Princess Chinita ha, inamoy pa talaga ni Kuya Robs at pinaamoy pa ni D kay Belle. Parte ito ng promotional road trip para sa ASAP England concert na gaganapin sa Birmingham. Ang tanawin sa London ay bahagi ng behind-the-scenes o media engagements kasama ang Don Belle, Roby, Darren, Kim at iba pa. Ito ay mas malinaw na eye context bilang friendly banter sa work setting, hindi spontaneous street moment lamang. Nakasanayan ng fans ang pasimuno tendencies ni Darren. Nagpapakita ng signature playful interaction sa mga kasama, lalo na kay Kim. Ito ay isang bahagi ng kanilang on-screen at off-screen camaraderie. Naging trending agad sa ex-Twitter at pinalaganap din sa mga Facebook pages, YouTube Shorts at Reels ng ABS-CBN at iba pang fan pages na nagpapakita kung gaano kabilis kumalat ang mga ganitong kaswal na petics moments. Bakit para sa fans ito nga agaw eksena? 1. Chemistry at authenticity. Ipinapakita nito ang tunay na saya at camaraderie ng mga artista. Hindi scripted kundi pampersonal na pagpapatawa sa harap ng camera. Entertainment value. Sa gitna ng konserto o promosyon, ang ganitong lighthearted na momentos ang nagiging viral dahil nakaka-relax at nakatawa para sa fans. 3. Pagmememorya ng tandem.
lalo pang pinapalakas ang bond ni Kim Pao, Kim Chiu at Paulo Avellino. Dahil naalala pa ang naging eksena sa Birmingham stage kung saan naupo si Darren sa tabi ni Kim habang kausap si Paulo pagmomomento ng fans. Ang pagbabahagi sa social media, memes, replays at jokes ay nagiging bahagi ng kanilang experience bilang tagahanga. Ang viral na eksena ay higit pa sa isang usap-sarili lang. Ito ay sumasalamin sa off-cam spontaneity. Kaya ito'y mas tumatagos dahil sapot hindi pinlano, kaya nakaka-relate. Strategic camaraderie, isang mabisang promotional tool na nagpapakita ng ginhawa ng mga artista sa isa't isa. Ang mga tagahanga ay nagiging bahagi ng kasiyahan sa pamamagitan ng social media reaction culture. Para sa iyo, ano ang pinaka-catchy o pinaka-relate na viral moment sa showbiz ngayong taon? May naisip ka ba mang eksena na memorable mo din?